Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kachungkar. It's me, Darlene Vlog. So mga kachungkar, re-reaction na natin itong part 2 ng magkakapatid na binansagan na zombie. So bago yan, i-shoutout muna natin si Kuya Val Santos Matubang, si Ate na Vlog, si Kalingap Prab, ang presidente ng Karipa Birador, si Kuya Noli, Ureda TV, Kalingap Chomar, Carla Tupilar. Paki-subscribe po sila mga kalingap. At siyempre, huwag niyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po! So, dito na po tayo. Ang layo ng lugar na pinuntahan nila Rab, yung na-scout ni Bolong Boy. No? Yun po na malayong bukid yun, na maputik pa, nakabutas sila. Tapos may mga bit-bit silang foam, meron silang balde, tabo, at meron silang dala na Jollibee para sa magkakapatid na yan. So, panoorin po natin yung short clip. So maputik po ang daan kasi di pa rin po talaga totally mainit ang panahon. Pero thank you po mga kalingap sa mga sumusuporta, lalo na sa mga uploads natin. Yun nga, makita mo na sa paglalakad nila mayroong tatawirin na maliit na parang human tulay lang na parang puno ng niyog. Makita natin yung paligid na maraming tanim, maraming mga gulay, parang mga kamuti, kasabang kamunting kahoy. So parang makikita natin sa bukid na yan, yung area na yan is fresh air, no? Fresh air po dahil po bundok, so hindi masyado polluted dahil yun nga nakikita natin mga kubo na malayo ang agwat at saka siyempre mga puno, mga tanim. Oops! Ayan. Muli, dito tayo. So pagdating nila Kalingap Prab doon, tao po. May tao po ba? Pwede po pumasok. Expected na yun na walang sasagot dahil wala yung nanay ng mga bata. At sino ang nasa loob? Yung 4 na magkakapatid na hindi nagsasalita. So simple, hindi yan sila sasagot na tuloy ka po, pasok ka po. So expected na yun na walang sasagot. So yun, napilitan na pumasok si Kalingap Prab dahil nga may bit-bit silang so kama, no? Yung, hindi natin masabing kama kasi foam lang yun, ilalapag lang sa sahig. So yun, makita natin yung magkakapatid, nagsimula naman sila magsiksikan doon sa may corner dahil may dumating na naman na tao. Umiiwas sila sa tao, sa mga tao. Tayo. Tara bro. Hello. So, ayun po, at dito tayo ulit kalimutan ko ng pangalan. Bea, ayan, Melissa. So may dala po tayong, ayun po, hindi naman po tayo kinakausap mga kanina. Dito ka, para makita mo sila, nagtatago na naman po sa atin. May dala po tayong mga kalingap higaan dito para may maayos po silang matutulugan. Ano? So, Ang mga batang ito, hindi sila nagsasalita pero nakakaintindi sila, umiintindi sila katulad yun na ni alika dito, usog kayo, yung panganay lumilingon na para yun, toy dito ka, no? So nakakarinig sila, nakakaintindi sila, yun lang ang kulang, hindi sila sumasagot. Pero yun, yung sinabi sa kanila na usog kayo, umusog naman sila, lumapit naman sila. So ibig sabihin, nakakaintindi sila, they are normal. No, ang kulang lang is hindi sila sumasagot dahil nahihiya ata sila. Kulang nga sila sa expose. Kaya ang mga bata ito ang disadvantage na pag hindi ka nakakakita ng tao is, yun nga, at hindi ka magsasalita talaga. Para sa inyo to Sa inyo to Ayan. At ilan kayo dyan? Ni, dito kayo ni. Ni, dito ka ni Dito ni. Suka dito ni. Yan. So huwag kayo maya sa akin. Hindi naman ako masamang tao. Totoy, dito ka toy. Totoy. Halika toy. Dito ka toy So huwag kayo matakot sa akin Ako si Kuya Rab, di ba? Medyo malayo nilakad namin para dalhin itong mga gamit. May kutsyon dito. Tingnan niyo itong panganay, tinanong siya ni Rab, tama ba? Tama. Dahil sabi nga ni Rab na hindi habang buhay ay nandito kayo. Dahil
kailangan mag-aral kayo, pumunta kayo sa sa baryo kasi dapat talagang lalabas kayo ng bahay dahil kailangan niyo makapag-aral, no? So yung tinanong siya ni Rabnat, 'di ba tama? Tama sabi niya. Parang sumagot siya pero mahina lang, opo. So mga bata ito is talaga, mahiyain na sila talaga. Sa lugar na to, balang araw maghahanap kayo ng trabaho, maghahanap kayo ng makakasama nyo sa habang buhay. Di ba? Hindi pwedeng habang buhay na lang ay andito kayo. Di ba? Tama? Tama, no? Oh, very good. Kasi Tinanong pa siya kung anong pangalan mo. Sabi niya, Chris. Oh, di ba? So, sa tingin ko, katagalan, pagbalik nila Kalinga Prab, babalik na naman sila sa part 3. Baka ito si Chris is magsasalita na ng sunod-sunod dahil nasimula na niyang sumagot. Ito yung bunso na babae dahil apat sila, no, 3 babae, 1 lalaki na bunso. So yung bunso na babae is dati yung sa first visit sa kanila, siya yung unang sumasagot dahil siya yung nasa labas. So sa ngayon dahil siya ang sa loob, siya na naman yung ayaw magsalita. So mga batang ito is ang pinakamahiyain daw yung gitna, yung lagi na doon sa sulok. Yan daw ang pinakamahiyain kahit sila lang magkakapatid. Siya daw ang hindi masyadong mahilig magsalita. So, talaga ganyan, normal sa magkakapatid na magkakaiba-iba ang attitude nila. Merong maingay, merong tahimik, merong suplada, merong relax lang, no? Ganyan ang ugali ng magkakapatid. Kahit magkakapatid sila, ay ganyan normal po yun na magkakaiba po ang ugali. ayan. Ano ang pangalan mo? Chris. Chris. Ikaw, Toy. Ano pangalan mo, Toy? Oh, hindi nagsasalita si Totoy. Ikaw, Melissa, no? Ikaw si Melissa? Yan, anong pangalan ng katabi mo? Melissa, anong pangalan niya? Ha? Ayun, tatandaan ko si Bea, si Chris. So ito si Via, tinanong ulit, sumagot na naman si Via. Siya yung bunso na babae si Via. So minsan mapapaisip tayo na ano ba talaga ang meron sa mga batang ito? Bakit ayaw nilang lumabas? So sa akin, siguro naglalaro ito sila pag walang tao, no? Siguro kasi wala sila masyadong kapitbahay, malayo. So siguro pag hapon, siguro nagdidilig, nagwawalis, naglalaro lang sila diyan sa palibot ng bahay nila. So pag nakakakita ng tao, baka nagtatakbuhan pumasok, no? So hindi natin alam kasi sabi ng mama nila is dati daw nasa bundok pa sila talaga. Hindi natin alam kung ano ba klaseng bundok yun, yung mga makikita mo is mga unggoy, mga ganun lang kasi pag bundok meron talagang mga bahay na ilang kilometro ang kapitbahay mo. So, hindi mo na masasabi kapitbahay dahil malayo. So, dito rin, wala sila masyadong kapitbahay. Hindi nila lupa yan. So, nakatirik lang diyan yung bahay nila. Yung may sabi din yung kasama nila na pumupunta dyan na gusto nila mga batang ito is mag-module. Ayaw nilang pumasok sa school. Pero sa akin suggestion din, aking idea, dapat talagang matuto sila na talagang kailangan pilitin sila mag-aral sa school. Kasi kung sa bahay lang sila, wala. Kasi iba yung sa school, iba yung sa school na kasi may mga face-to-face yan ng mga activities, exposure, communication, conversation. Kasi pag module lang, nakapas ka ng module sa mga katanungan, mga exam sa module, pero paano naman pag-apply nila ng trabaho? Dahil nahihiya sila. Kasi pag apply mo ng trabaho, kailangan harapin mo yung exam, yung mag-interview sa'yo, sasagutin mo yung mga interviews. So, walang kwenta pa rin yung natapos mo, no? Kasi ang module is hanggang lang yan, elementary, diba? So, once in a while, talagang pupunta ka pa rin sa school para mag-report. Sa high school din, kahit mag-module ka, bibisita ka pa rin sa school, once a month, once a week. So, college, kailangan mo talaga humarap sa school, no? Talagang face-to-face ang college, kasi iba talaga yung college. At yun, pag makatapos ka, saharap ka talaga sa public, dahil yun nga, mag-a-apply ka ng trabaho sa interview. So, trabaho ang purpose mo. So, ang mga batang ito, ano ba ang gagawin para ma-expose sila? Para ma-expose sila sa tao. So, anong tanong? Ano bang gagawin? Nabanggit dati ni Kalinga Prab doon sa first vlog sa kanila is baka ipasyal sila sa mall. Isa rin yan sa mall. So, huwag muna sa mall, ipalagay natin dyan sa baryo. Tapos may mga tindahan din na maliliit na tindahan. Pwede sila isama. Kasama ang nanay at ang mga batang ito, ipasyal. Tapos kakain sa restaurant. Tapos pag nakayuko, pwede sila sabihan nga, Via, itaas mo yung liig mo. Example, ikaw, Chris, lock straight. So, itong mga batang ito is mahiyain pero nakakaintindi sila, nakikinig sila. Diba katulad yung sabi ni Kalinga Prab kanina na usog dito. So, parang nakakaintindi sila. So, siguro, once a week, pwede sila ilabas, i-expose sila sa labas, punta sa park, mamasyal, punta sa store,
mamimili ng grocery, no? Siguro pwede na wag mo na magdala sila Kalingap Rab ng grocery, tapos i-invite ang mga batang ito at nanay nila na punta sila sa grocery, sasamahan sila na yung mamimili ng mga kailanganin nila para matuto sila pumili, na hindi na sila yuyuko kasi pag mamimili ka, siyempre titingin ka doon. So ma-expose na sila, marami na sila makitang tao na iba-iba na pala klase ng mga tao. May taong mapayat, may taong mataba, may taong nakasimangot, may taong nakangiti. So kailangan talaga ng mga bata ito is exposure. So yun, pagkatapos nila dyan sa baryo lang, pwede rin sila next na naman, siguro once a week in 1 month, itong month na ito, so mag-visit naman sila, tapos isama na naman sila yun sa mall, no? Sa mall, punta sila dun sa mall, dun sa Play Store. Tapos yun, pwede pa-experience sa kanila yung mga motorbike, yung basketball, yung mga games doon na maranasan nila. At pagtingin nila sa kaliwa nila tao, pagtingin sa kanan is tao, pagtingin sa harap is tao, sa likod is tao. So wala silang magagawa. Hindi sila pwedeng yumuko dahil naglalaro sila, no? Tapos ipa-experience sa kanila kumain sa Jollibee. So sa tingin ko, yun nga masasabi ko, ang kailangan ng mga bata ito is exposure, dahan-dahan. Hindi sila bibiglain, siguro dahan-dahan. Unahin muna sa barangay, o diyan sa baryo. Tapos pagdating ng araw, yan, dadali na sila sa mall, doon sa playground ng SM, no? Sa Robinson, kung saan man dyan. So pagkatapos yan, siyempre magsha-shopping. I-expose din sila sa shopping, no? Yan, so, pili ka anong gusto mo. Yan, dadalhin sila doon sa mga accessories ng mga headband, dadalhin sila doon sa mga underwears, doon sa mga t-shirt, mga blouse. So talaga, ang need na talaga ng mga batang ito is exposure. So pag ma-expose sila, pupunta na sila sa Tiangge, hindi na sila yuyuko. Sabi nila, ay, madali lang pala tumingin sa tao. Look straight, no? So, siguro yun, exposure lang talaga ang kailangan ng mga batang ito. So, yun nga mga kalingap sa tingin ko, siguro, mga 3 visit, tsaka part 2 ito, 3, 4, 5, hanggang 10. Kahit hindi makaabot ng 10, dahan-dahan ng mga batang ito is ma-expose sa public. I'm sure they will talk someday. Sasagot na yan sila sa mga katanungan ni Kalingap Rab. Ngingiti na yan sila sa camera, no? At kung anong iabot sa kanila na pagkain, kakainin na nila yan sa harap ni Kalingap Rab. So, di ba nakakatuwa yun? Malaking tulong ang Kalingap sa kanila na ma-expose sila. Dahil kailangan talaga nilang ma-expose. Dahil yun nga, makakatulong yan sa pag-aral. Kailangan talaga na yan lang humarap sa tao dahil papasok na sila sa paaralan. Hindi habang buhay ay dyan sila nakayoko. Itong mga babae na ito, paano sila magkakaroon ng tutors na manliligaw kung nasa loob lang palagi? At nakayoko pag naglalakad. Paano kung may lalaking naka-crush na at mag-say hi Christy, nakayoko lang. So hindi niya makikita yung nag-hi pala sa kanya ipugi, no? Hi Via, tapos nakayoko lang. Hindi niya makikita yung nakatingin sa kanya ipugi rin. So paano sila magkakaroon ng manliligaw one day pag malaki na sila kung lagi sila nakayoko? So para yung mga bata dito is ma-change ang kanilang itong nangyayari sa kanila is exposure lang po mga kalingap. So please comment kayo sa live ni sa vlog ni Kalingap Rab na comment kayo na kailangan nila na exposure dalhin sa Tiangge, sa baryo, pagkatapos ipasyal sila sa mall, i-shopping, punta doon sa mga palaruan para makakita sila na maraming tao na hindi pala nakayoko, no? So kailangan po natin ng yung comment po tayo sa vlog ni Kalingap Rab. So, dyan po nagtatapos sa ating reactions for today. Thank you so much sa lahat na nanood. Please, continue lang po sa pagsusuporta kay Kalingap Rab. Panoorin ang kanyang mga vlog. At ang lahat ng vlog ni Kalingap Kuya Val Santos Matubang, panoorin niyo po. Shout out sa lahat ng Kalingap partners, mga charity vloggers, mga reactors, lahat na OFW sa ibang bansa. Shout out sa mga supporters, mga marathoners, mga viewers. Thank you so much sa inyong lahat. At sa lahat na Jumcar community, mabuhay kayo. Ingat po kayo sa lahat ng founders, mga admins. Jumcar fans for life. Solid Jumcar supporters, marathoners. I love you all and thank you, God bless, and see you in my next reactions video. Bye for now and take care.